yun? Anak, ibibili na lang kita ng kawayan. Gumawa ka na lang ng saranggola. Pero tayo, di ako marunong gumawa ng saranggola. Huwag kang mag-alala na. Tuturuan na lang. At bumili nga ng kawayan ang ama at tinuruang gumawa ng saranggola ang kanyang anak. Tay, ibili na lang po kasi ako ng saranggola. Anak, di ba gumawa na tayo ng saranggola? Pag-aralan mo na lang itong paliparin ng mataas. Mas madadaipin ito ang mga guryon. Pero tay, kinakantsawan ako sa bukid. Nag-iisang anak daw ako na may-ari ng gasolina dito, pero ang saranggola ko, ito lang. Halika anak, tuturuan kita magpalipad ng saranggola. At tinuruan nga ng ama na magpalipad at magpatagal ng saranggola ang kanyang anak sa kalawakan. Subalit, napatid ang tali nito at nagbabadyang babagsak. Ayan tay, babagsak na. Tingnan mo, hindi nasira. Kung guryon yon, nawasak na yon dahil sa laki. Kaya tingnan mo anak, ang tagal at taas ng pagpalipad ng saranggola ay nasa husay, saga at ingat. At tandaan mo anak, ang mga malalaking mga guryon ay madaling ang tumaas at kapag bumagsak, palaging nawawasak. Lumipas ang maraming taon, nakalimutan na ng batang iyon ang tungkol sa saranggola. Iba na ang kanyang pananamit, sapatos at maging baon sa eskwela. Mayroon na rin siyang mga barkada. Tay. Ayan anak. Anak, tipirin mo muna yan. Huwag kang gasta ng gasta. Hindi madaling kitain ang pera sa panahon ngayon. Tay naman, anak ako na nag-iisang nagmamayari ng gasolinan dito sa ating bayan. Tapos, ganito yung ibibigay mo sa akin. Para naman akong anak ng pobre. Tay naman. Anak, disente ka naman nakakapag-aral ka. Kailangan sa batang katulad mo ay matutong magtipid. Hindi maunawaan ng batang iyon ang sinabi ng kanyang ama at dahil doon ay nagkaroon siya ng hinanakit dito. Hinihigpitan siya ng ama sa lahat ng bagay, maging sa pagsama sa barkada at pinagtatrabaho rin siya sa kanilang gasolinahan pag walang pasok. Ay, pinapahirap na ginagawa ko si tatay. Parang anak, hindi totoo ang sinasabi mo. Mataas ang pangarap ng ama mo sa'yo. Bakit? Ano bang gusto gawin niya sa akin? Dahil gusto kanya maging magaling na inhinyero. Lumipas ang ilan pang taon hanggang sa siya ay papasok na sa kolehiyo. Napagpasyahan ng kanyang mga barkada na kumuha sila ng kursong commerce at nag-usap silang mag-ama tungkol dito. Anak, umupo ka nga dito. Alam mo anak, ina-obserbahan kita. Sa palagay ko, hindi mo hilig ang commerce. Kaya, mechanical engineering ka na lang siguro. Kaya tanungin na pa ang nanay mo. Anak, hindi naman sa kinakampihan kong ama mo. Sa palagay ko, engineering ang bagay sa'yo. May shop naman tayo. Sino pa bang magmamanayan yun, kundi ikaw? At nasunod nga ang gusto ng kanyang ama, tumiwalag siya sa barkada niya at napag-isa sa pag-aaral sa lungsod. At ngayong malaki na siya ay hindi na hinanakit, kundi paghihimagsik na sa ama ang kanyang nadarama. Nay, ayoko na mag-aral. Tipid. Tiis at kahihiyan lang yung nararanasan ko kay Itay. Magtiwala ka sa amin, anak. Wala kaming gagawin ng iyong ama. Tandaan mo, ang lahat ng ito ay makabubuti para sa iyo. Kahit nahihirapan na ako. Bakit kailangan ko pang magtagumpay?
kung ipapamanan niyo man lang sa akin yung inyong gasolinahan. Tama ka, anak. Pero, paano mo papaunlad ang ating hanap buhay kung hindi mo alam kung papatayo niyan? Hindi naintindihan ng dalaga ang sinabing iyon ng kanyang ina. Subalit naisip niyang makakapagtiis pa naman siya. Kaya isinubsob niya ang sarili sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos siya at maging ganap na inhenyero. Anak, ngayong ganap ka ng engineer, gusto ko sanang ibigay sa iyo ito. 10,000 piso. Gusto ko sanang magkaroon ka ng sarili mong negosyo. Akala ko tayo pag nag-graduate ako na yung hawak ng ating negosyo. Ako anak, kaya ko pang hawakan ng ating negosyo. Dahil sa galit sa ama, ay nagpa siyang magtayo rin ng gasolinahan sa iisang bayan ang anak upang makipagkumpetensya sa kanyang ama. Anak! Kamusta ka na? May sasabihin ako sa'yo. Bakit hindi sa ibang bayan ka na lang nagtayo ng negosyo? Magkakakompetensya tayo. Pero tayo, akala ko ba ako nang bahala sa buhay ko? Sa bagay, magaling nagturo ang karanasan. Mahigit 1 taon ding nagtiyaga ang dalaga sa pamamahala ng kanyang maliit na machine shop. Subalit, kakaunti lamang ang kanyang mga parokyano. Higit kasi mas malaki ang shop ng kanyang ama. Nagkautang tuloy siya at di nagtagal, ay tuluyan na ring nagsara ang kanyang negosyo. Oh, anak, bakit ka na pa rito? May problema ka ba? Hindi sana ako ng tulong. Anong tulong, anak? Kasi Ha? Di ba binigyan na kita ng puhunan? Tapos, sinabi ko sa'yo huwag kang magpatayo ng negosyo dito dahil mga kompetensya tayo. Ngayon, anong nangyari? Anong klase ng bakas? Natitiis mo ba ang nakita ako ang nahihirapan? Anak, gusto kong matuto ka sa mga nangyari sa buhay mo. Dapat mong malaman na hindi madaling mabuhay sa mundong ito. Naghiwalay ang landas ng mag-ama, naglayas ang dalaga at hindi man lang nagpaalam sa ina. Nagpalipat sa kung saang trabaho at pagkaraan ng 5 taon ay nakaipon siya at nagpunta ng sariling negosyo. Pagkalipas ng 3 taon ay lumago ang kanyang negosyo. Lumipas ng ilan pang taon ay nakapag-asawa na siya at nagkaroon ng 3 anak na lalaki. Isang araw, dinalo siya ng kanyang inang may edad na. Anak! Gusto nung ama mo makita mga apo niya. Matagal ko nang kinalimutan ni Nay na may ama. Kung ganon, hindi mo na siya makikita. Ano? Mana? Ay, ma'am! Bakit po? Nasaan ang asawa ko at mga anak ko? Ay, ma'am! Wala po. Umuwi po ulit sa probinsya. Binisita po yung tatay niyo. Ulit-ulit pa silang umuwi doon? Opo, ma'am. Lagi-lagi po. Sige, salamat. Sige, salamat. Sige po. Ingat. Umuwi sa probinsya ang anak at nagpa siyang bisitahin ang mga magulang. Sa kanya lang nalaman ang balita na namayapa na pala ang kanyang ama. Huwag kang umiyak, anak. Namatay siya nang walang hinanakit at galit sa'yo. Walang hinanakit? Galit? Dahil natupad niya ang mga pangarap niya sa'yo, anak. At nakasisiguro siyang palagi kang nasa taas. Nay! At dyan nagtatapos ang kwentong saranggola. Lagi nating tandaan na ang buhay ng tao ay parang saranggola at tayong mga kabataan ang saranggola ng ating mga magulang. Pero tayo, kinakatawa na ako sa bukid. Nag-iisa anak daw ako ng may-ari ng gasolinahan dito. Pero ang saranggola ko. Ano ba to?
Halika anak, tuturuan kita magpalupad. 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 Pero tayo, hindi ako marunong gumawa ng saranggola. Huwag ka mag-alala, anak. Anak ako nang nagmamayari ng istasyon ng gasolina dito sa atin. Ay, nakakita Anak, hindi totoo sinasabi. Ulit-ulit? 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 Huwag kang umiyak, anak. Namatay siya nang dahil sa iyo. Ay, nalim. Siguro siyang... Dark ka daw. Ipiman dami. Nagila. Nagila.